Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tayo pumupuri at nagpapasalamat sa poong may kapal, Allah, na siyang lumalang at nangangalaga ng santinakpan o sanlibutan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ang kapayapaan at pagpapala sumasa kanya ang pinakahuling propeta at sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sa mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga Christians, katulad din na ginamit ayon sa original na Hebrew translation ng Bible, Shalom Aleichem. Ayon sa Bible, sa Ebanghelyo ni Mateo, si Kristo Jesus ay nakasaad na binati rin niya ang kanyang mga disipulo at sinabing, peace be unto you. Na kung i-Arabic natin, Assalamu alaikum. Especially Muslims and Catholic. Ang mga Muslim, malalaman mo kung patapos na yung kanilang sambahayang o pagdarasal, lilingon sila sa kanan at saka sa kaliwa at sasabihin nila, Assalamu alaikum warahmatullah, Assalamu alaikum warahmatullah. Ang kapayapaan nawa ay sumasa inyo, kasama, kaakibat, ang pagmamahal at pagpapahala ng Allah at ganoon din sa kaliwa. Katulad din naman sa loob ng kapilya o di kaya ng katedral, isa sa mga indikasyon o palatandaan na patapos na rin ang misa. At sabagat sasabihin ng pari, and let's face each other and greet them with peace. Lilingon sa kanan, sa harap, sa kaliwa at sa likod at sasabihin, peace be with you, peace be with you. Inuuna ko yung kapayapaan. Sabagat ito naman talaga layunin natin, di ba? Lalo rin dito sa atin sa lungsod ng Cotabato, sa matagal na panahon, napatunayan ang pagsasama ng mga Kristiyano at Muslim sadyang mapayapa. Sadyang mayroong pagkakaisa at pagtutulungan. Dangat ka lang, may mga negatibo, lalo na sa mga hindi taga-Cotabato, lalo na kung taga-Maynila ka, taga-Luzon, o di kaya taga-Visayas, nandun pa rin yung kanilang impression na negatibo. Pag marinig nila Cotabato or Cotabato City, ang iniisip nila magulo. Way back June 2012, nasa Maynila kami, kasama ko yung pamilya ko, ikukwento ko lang muna sandali. Gawa ng yung misis ko kasi, nakatundong, nakatalukbong, sa likod banda, kasama yung anak ko, sa front seat ako, napasin ko yung driver. Binabaybay namin itong Ruas Boulevard. Alam natin yan sa Maynila, sa Pasay. Ngayon kako, parang nangangamba ata itong tsuper, yung nagmamaneho. Kasi nakita niya, misis ko, Muslim. Malikot yung mata. No, baka mamaya, hold upin, o di kaya kikidnapin, o di kaya baka mamaya may dala-dala kaming bomba, no, para pasabugin. Kako sa sarili ko, paano kaya masimulan? Paano kaya kami magsisimula, magkaroon kami ng conversation? Sa awa ng Allah, subhanahu wa ta'ala, nadaanan namin ng istasyong ng DCRH. Alam ko nandun ng DCRH kasi madalas ako dumadaan doon. Pero gumagawa lang ako ng paraan. Gusto ko lang magsimula ng conversation para mawala yung pangamba nung tsuper. Sabi ko, andito palang DCRH. Sabi ko ganoon. Opo sir, sabi nung tsuper. Opo sir, sabi na ganoon sa akin. Sabi, and then, doon na. Sabi niya, Muslim po kayo? Muslim po kayo? Alam niyo kung ano sinagot ko? Opo, Muslim po kami. Taga-Cotabato po kami. Maski hindi naman tinanong. Gusto ko direct to the point eh. So sabi na sa akin, taga-Cotabato po kayo, sir? Sabi ko, opo, sa Cotabato City. Sabi na sa akin, totoo po ba na magulo doon? Ito na. Yun ang gusto ko kasi marinig eh. Totoo po ba na magulo doon? Alam niyo kung ano sinagot ko? Opo, magulo doon. Alam mo ko bakit? Sabi na sa akin, bakit po? Ginugulo niyo kami. Ginugulo niyo kami. Actually, ako, binibiro lang kita. Sabi ko doon, baka mamaya maniwala eh. Binibiro lang kita. Alam mo kung bakit sinabi ko kanina sa inyo na yung DCRH? Kasi malakas yun sa amin sa Cotabato, di ba? Ang station ng DCRH, malakas sa Cotabato ka ako. And then, madalas mangyari sa amin na, alibawa ako, nagpapahinga ako sa bahay. Nakikinig kung anong balita, kung ano. And then, flash news.
malakas na pagsabog yumanig sa Mindanao. Di ba? Malakas na pagsabog yumanig sa Mindanao. Samantalang ako sa bahay ko, nakahiga ako, normal yung pangyayari sa paligid namin, walang kaguluhan, walang nangyayari, walang sigawan. Pero yung balita, yumanig sa Mindanao. And then pag pakinggan mo yung detalye, yung pala, yung pagsabog sa liblib na lugar lang or isolated case. Pero ang tanong ko lang ako, bakit pag ganoon, nagkakaroon ng ganoong kaso, bakit agad-agad ibinabalita Mindanao? Na para bagang buong Mindanao nayanig na? Sabi ko ganoon. Ito ikaw, taga saan po kayo, Brad? Sabi ko, tinanong ko siya, taga saan kayo? Sabi na sa akin, taga rito po ako sa Metro Manila. Okay, ganito. Hindi ba dito sa Luzon, meron din mga NPA? Meron din mga CPP-NDF, mga rebelde? Pag meron ba nangyayari dito sa Maynila o sa Nueva Ecija, sa Nueva Vizcaya, sa Laguna, sa Bulacan, meron ka na bang natatandaan na ibinalita kaguluhan sa Luzon? Yung pagsabog, yumanig sa Visayas. May narinig ka naman na ganoon? Siguro kaya wala kayong naririnig kasi taga rito kayo. Alamin nyo ang Luzon, malaking isla, malawak. Ganoon din ang Bisaya, consists of different islands. Napakalaki ng Visayas, kako. Pero marami rito sa inyo ang hindi pa nakakarating sa Mindanao. Karamihan sa inyo, ang akala, ang Mindanao, maliit na isla. Naku po, ang Mindanao, pangalawang malawak na isla sa Pilipinas, sunod sa Luzon. At alam niyo kung bakit sinasabi kong ginugulo nyo kami? Dahil nga sa mga report na ganoon. Kaya marami mga investors, marami mga taga Luzon, taga Visayas, pag marinig nila, Cotabato, Mindanao, agad-agad ang pumapasok sa kukote nila, sa isipan nila, kaguluhan, magulo. Pero tanungin nyo kami, ako, kung talagang magulo ang Mindanao, kung talagang magulo ang Cotabato, bakit sa Cotabato kako? Bumper to bumper ang mga sasakyan doon. Bakit marami ang tao doon? Bakit ayaw maghiwalay ng mga Muslim at mga Kristiyano? Bakit kabi-kabila simbahan, katedral, kapilya, moske? May mga simbahan ng mga Chinese at iba pa. Matagal ng panahon na mapayapa kami sa Pilipinas o sa Cotabato kako ganoon. Pero yun na nga, nabibigyan kami ng masamang impression dahil nga sa mga balita na parabagang collective nila lahat. Na hindi naman ganoon kagulo. Napakapayapa po namin sa Cotabato sa totoo lang. Meron pa ako sinabi, nabigla siya. Alam niyo yung sinasabing masasama ang mga tao sa Mindanao, sa Cotabato, sa totoo lang, yung kasamahan nila, hindi ko ito tinotolerate ha, pero yung kasamahan nila, kung ano man yung masama, sa totoo lang natutunan nila dito sa inyo sa Maynila. Nung umuwi sila sa Mindanao, sa Cotabato, yung kalokohan na natutunan nila dito sa Metro Manila, dinala nila sa amin. Ngayon, natuto kami, pinapalabas ngayon, kami ang masasama. Pero hindi, sa totoo lang, napakamapayapa po namin sa Cotabato. Marami kami mga gusali doon. Now, kung bakit doon ko sinimulan sa kwento na ganoon, sa totoo lang, ito ang parati, pag makarating ka ng Maynila, makarating ka ng iba't ibang probinsya, pag malaman nila, lalo na kung Muslim, para bagang negatibo agad yung tingin. Bakit sa inyo mga Muslim ganito? Bakit ganyan, di ba? Well, ito ang siyang tatalakayin natin ngayon. Unang-una, gusto ko lang linawin na ang salitang Muslim, katulad din salitang Christian, hindi ito nationality. Hindi ito tribo. Kung tutusin, pag sinabing salitang Muslim, ito ay hindi salitang Maguindanao, hindi salitang Maranao, Iranon, Tausug. Ito ay salitang Arabic. At hindi ito ordinaryo o karaniwang Arabic na termino sapagkat ito ay matutunghayan sa Quran. Isang halimbawa na matutunghayan sa Surah Ali Imran, which is the 3rd chapter of the Quran, dito sinabi ng Allah in Arabic, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim. Arabic yun na Quran. Ang kahulugan noon, o kayo ng mga sumasampalataya, matakot kayo sa Allah, nang takot na makatotohanan, at huwag yung hahayaan na daratnan kayo ng kamatayan o kayo mamamatay, malibang kayo ay sumusuko pa rin sa kagustuhan ng Allah. Yung salitang sumusuko o pagsuko or surrendering, submission to the will of God, to the will of Allah, sa Arabic noon, Muslim. Isa rin po akong Arabic teacher. At sa totoo lang, may mga termino ako, statement na naririnig dito sa atin na hindi namin maintindihan. Hindi lang ako. Halimbawa, may mga tao kang tatanungin dito sa Cotabato or elsewhere, anong tribo nyo? Isinasagot, Muslim. Sa totoo lang sa mga ustads, hindi nila maintindihan paano naging tribo ang Muslim. Minsan may marinig ka pa, marunong ka bang magsalita ng Muslim? Ang tanong namin, paano ba sinasalita ang Muslim? Di ba? Paano ba sinasalita ang Muslim? Siguro, ang tinutukoy, pag tinanong anong tribo, kung Maguindanao ka, yun ang sabihin mo. Isa po ako Maguindanao. Isa po akong Iranon. Isa po akong Maranao. Isa po akong Tausug. Yung tribo, yun. O di kaya, pag tinanong anong dialect, sabihin mo, marunong po ako magsalita ng Maguindanao. Marunong po ako magsalita ng Iranon. Marunong po ako magsalita ng Maranao. Yun ang wika. Pero yung salitang Muslim, Quranic term yun. At yun ay religious identity. Ulitin ko, religious identity. Batid natin na hindi lamang dito sa Pilipinas, sa Mindanao, sa Cotabato, mayroong Muslim. Sa buong mundo, may mga Muslim. May Muslim sa China, may Muslim sa Korea, may Muslim sa Jamaica, may Muslim sa Amerika, at marami pang iba. So, ibig sabihin ba, pag marunong ka magsalita ng Muslim, ibig sabihin ba lahat ng wika ng mga Muslim, alam mo? So, napaka-imposible. So, yun ang una nating dapat linawin. Ulitin ko, pag sinabing Muslim, sa totoo lang ito ay religious identity. Similarly, katulad din sa salitang Christian, marami na ako nakausap na pastor, mga pari, mga ministro. Minsan nililino ko rin sa kanila at ganito rin ang paliwanag nila sa akin. Sabi nila, pag sinabing Christian, tandaan natin, nandoon ang pangalan ni Kristo. Christian, Kristo, Christ. Sino si Kristo? Sino si Christ? Jesus. Si Kristo Jesus, na tinatawag naman ng mga Muslim na Nabi Isa, well, ganito kasi ang nangyari. Para malinawan tayo, bakit bang mga tawag ng Muslim kay Jesus Isa? Bakit sa Tagalog, Jesus, or sa English, Jesus? Si Jesus ay isang Aramaic. Ang kanyang bangsa, ang kanyang tribo, ang kanyang lahi, ay napapabilang sa lahi ng Aramaic. Ang Aramaic, kasama ito sa mga Semitic. Katulad ng Hebrew, katulad ng Arab, at iba pa. Nataon, sa lugar na kutawagin ngayon, Holy Land, na tinatawag na Palestine, na tinawag naman ng iba ngayon ng Israel, hanggang sa totoo lang, sa panahon ni Jesus, majority ng mga tao dyan, ang gamit nila ng salita, Hebrew. Kung tawagin naman ng Arabic, Ibrania, Hebreo, Hebrew. Sa wikang Hebrew na siyang gamit ng mga Hudyo. Hindi lang, ganito kasi paniniwala namin mga Muslim, na yun talaga ang original na kanyang pangalan, Isa. Ang problema lang, gawa ng hindi naman tayo Arabo, maski mga Muslim, minsan ang tawag nila, Isa. Masyadong mabilis, Isa. Anong Isa? Di ba one? Isa. Hindi Isa, ay Isa. Sa Arabic, Ain, Ya, Sin, Ya. Ay Isa.
Hindi Isa. Pero sige lang, okay lang, hindi naman tayo Arabo. Saka hindi naman lahat tayo nakapag-aral ng Arabic. So, sa paniniwala ng mga Muslim, yun talaga ang original na kanyang pangalan sa salitang Aramaic. Ngunit ang mga Hebrew o mga Hebreyo, hindi sila nakaka-pronounce ng Isa. Sa kanila, Isa. So nakilala siya sa pangalang Isa. Mas kumalat yun noon. Or Yeshua. Yeshua, Iso. Merong yung letter Ain sa Arabic. Katulad halimbawa pag-pronounce ng Arabic, Ghayril maghdubi alayhim. So yun, Iso. Now, pagkatapos ng panahon ni Kristo, kumalat ang Kristyanismo sa buong mundo. Nakarating ito sa Constantinople or sa Roma. Ang salita ng mga tao rito naman, Latin. So nakilala nila si Isa or Iso, medyo matigas, Iso, malambot kasi ang Latin. For example, yung 1, 2, 3, yan, Latin yan, kung tutuusin. Yung pagbibigay, En nomine Patre, et File, et Spiritus Sancte, yan, Latin yan. Siya masyadong malambot yung salita nila, so sa salitang Latin, yung Iso, naging Isu. I-E-S-U, Isu. Minsan dinadagdan nila ito ng I sa dulo. Iso. So naging malambot, Isu. Nang makarating naman ang Kristyanismo sa Inglaterra, sa England, yung mga taong ang salita ay English, alam natin ng mga English, mahilig sila sa silent letter. For example, knowledge. So pag isulat mo, may K. K-N-O-W-L-A-D-G-E. Pero walang loko-loko na magbabasa niyan ng knowledge. Lahat ng magbabasa niyan, knowledge. For instance, one. So pag isusulat mo, may J. Pero walang loko-loko na magbabasa niyan ng Juan. Lahat, pag binasa yan, Juan. Alam natin, in 1611, na-translate ang Bible into English, authorized by King James, His Majesty, King James. Kaya nga tinawag na King James Version. Noong mga panahon na yon, accordingly, di natin alam kung gaano katotoo, but accordingly, pag isinulat ng mga English yung Isu, may silent J. Isu, may silent J sa unahan. Sa kalaunan, yung J, which is dapat silent, nagkaroon ng tunog. Jesu, na sa katagalan, naging Jesus. Yun na ang dinala ng mga Espanyol, Jesus. Yun na rin ang dinala ng mga Amerikano rito sa atin, Jesus. Kaya from Isa, Yeshua, Isu, Jesu, Jesus, Jesus. Ano naman ang ibig sabihin ng Christ? Jesus Christ. Ganito yun. Malalaman mo yan pag maunawaan mo yung salitang Hebrew na Al-Masih. Al-Masih. Sa Arabic, Al-Masih. Al-Masih. Al-Masih in Hebrew. Itong salitang Masih or Masih in Arabic, ang ibig sabihin nito, the anointed or the appointed. Yun ang binanggit sa Bible. Jesus, the anointed. Anointed by whom? By God. Kaya nga pinanganak siya, meron lamang ina pero walang ama because he was anointed by God. Now, itong salitang anointed, alam niyo kung anong tawag dito sa Hebrew o sa Hebrew o sa Latin? Excuse me. Sa Latin, Christos. Anong ibig ko sabihin pag sinabing Christos? Hindi ko sinasabing lahat tayo marunong nito Pero yung mga sabungero, pag tinanong mo, alam nila kung anong tawag doon. Yung manok na hinahawakan ng isang tao na may tabako at binubugaan ng usok, yung manok para tumapang, anong tawag doon? Christos. Bakit?
Kasi pinapahiran niya yung manok. Parang ginaganon-ganon niya, hinihimas-himas. So yun ang Tagalog ng anoint, hinimas, hinawakan, inanoint, inappoint. Kaya yung Christos na translate sa English, Christ. So tandaan natin maigi, Hebrew, Mashiach. Arabic, Masech. Ibig sabihin nito, anointed. Ang salitang anointed sa Latin, Christos. Ang Christos, naging English, Christ. Kaya naging Jesus Christ. Jesus the Anointed. Now, so wala palang dapat pagtalunan. For example, ganoon din na nangyari sa pangalan ng mga propeta. For example, sino ba rito nakakaalam? Ano sa Tagalog ang pangalan ni James? Saint James. Ano sa Tagalog? Santiago. Hindi ba napakalayo? James. Naging Santiago. Di ba? So, parang ganoon. For example, ganoon din na nangyari sa pangalan ng mga propeta. Sulaiman, naging Solomon. Daud, naging David. Noah, naging Noe or Noah. Ibrahim, naging Abraham. And so forth and so on. So bakit binabanggit ko ito? Sapagkat Christian o Muslim, alam niyo ang tawag sa Kristiyano at Hudyo sa Quran, Ahlul Kitab. People of the book. Yan ang termino na binanggit ng Allah bilang respeto sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Ahlul Kitab. People of the book. Dito, nire-remind ng Quran, nire-remind ng Allah ang mga Muslim na ang mga Kristiyano at mga Hudyo, meron silang pinanghahawakang doktrina or kapahayagan or aklat or libro. Ang sinusunod ng mga Hudyo ay ang Old Testament. Ito ay ang aklat ng ng Genesis, ng Exodus, ng Leviticus, ng Number, ng Deuteronomy. At iba pa mga aklat sa Old Testament. Ang mga Kristiyano naman ay ang tinatawag na Ebanghelyo, Gospel, or the New Testament. Ito naman ang mga Ebanghelyo ni Mateo, ni Mark, ni Luke, ni John, at iba pa, yung Pilipi, yung Pilemon, at marami pang iba, hanggang sa huling aklat ng Bagong Tipan na kung tawagin, Revelation. Now, kaya nga sa Quran, tuwing mababasa ng mga Muslim ang salitang Ahlul Kitab, people of the book, ito ay tumutukoy sa mga Hudyo at mga Kristiyano na nire-remind ng Allah ang mga Muslim na hindi ito katulad ng ibang relihiyon na sumasamba na maraming Diyos-Diyosan, mga taong gawa-gawa lamang yung kanilang paniniwala o ganito o ganyan. This is the reminders for the Muslim. At sa katunayan, alam niyo ba na ang Quran, iniangat ang antas ng mga Kristiyano? Saan ito mababasa? Sa Surah Al-Ma'idah. Dito binanggit ng Allah, pakinggan niyo maigi, in Arabic, لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ النَّصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ كِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Ang Allah nagsabi nito sa Quran. Anong ibig sabihin nito? Katotohanan, katiyakan, na may mga uri ng mga tao na ang kanilang relihiyon, ang kanilang paniniwala, ang kanilang pananampalataya ay napakalapit sa paniniwala ninyong mga Muslim. Sino kaya itong tinutukoy ng Allah? Na yung paniniwala nila, kung ang titingnan natin yung kanilang aklat, yung kanilang Bible, ay napakalapit sa paniniwala ng mga Muslim. Sino ito? Alladhina qalu inna an-nasara. Sila na nagsasabi, kami mga Kristiyano. Nasa Quran yan. Once again, niremind na naman ng mga Muslim na close, malapit, may pagkasimilar yung kanilang paniniwala sa paniniwala ninyong mga Muslim. At ito pa, may karugtong pa yun. Dhalika bi'anna minhum kissisin. Sapagkat mayroon kang matatagpuan sa kanila na mga taong
matatalino. Subhanallah. So paano masasabi na ang Quran kinakalaban ng Christian? Ito na nga, sinabi, pinupuri pa nga, na meron sa kanila, sa mga Kristiyano, kisisin, mga matatalino, waruhbana, at mga taong tumatalikod sa makamundong pamumuhay. Sino kaya ang tinutukoy rito? Ruhban, ibig sabihin mga pari, mga monghe, na hindi na nga sila nag-aasawa. Doon na nga sila nakatira sa mga monasteryo. Iniaalay nila yung kanilang katawan, ng kanilang sarili, sa Diyos na kanilang kinikilala. Ngayon, ito ang siyang gagawin kong batayan. Kung ang titingnan natin, yung aklat na pinaniniwalaan natin. So, paano mo malalaman ang tao ay Muslim? Hindi ba't ang sinusunod niya ang Quran? Kaya nga tinatawag na Muslim kasi naniniwala siya sa Quran. Paano mo naman malalaman na ang isang tao ay Kristiyano? Sapagkat naniniwala siya sa Biblia. Diba? Kaya nga Kristiyano, kasi meron silang kapahayagan o doktrina. Ito na nga ang Biblia. Now, magsimula muna ako sa Muslim kasi syempre isa akong Muslim. Sa Islam, merong tinatawag na 5 pillars. Arkanul Islam. 5 pillars of Islam. Number 1, yung tinatawag na Shahadatain. Ito yung pagsabi ng Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ito yung pagsaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa nag-iisang Allah, at ang pagsaksi, pagtanggap, pag-recognize na ang pinakahuling propeta na isinugo ay si Propeta Muhammad. Yan ang unang haligi ng Islam. Number 2, yung pagsambayang 5 beses sa isang araw. Yan ang pangalawang pillar. Pangatlo, yung pagbibigay ng zakat or kawang gawa, abuloy, limos sa mga nangangailangan na kung tawagin zakat or sadaqah. Number 4, Sawmu Ramadan, ang pagpuasa sa buong buwan ng Ramadan. And number 5, Hajj. Ito yung kung sino may kakayahan, magpunta doon sa Saudi, sa Mecca, upang isagawa yung tinatawag na Hajj. Now, ang tanong, ano ba ang batayan ng mga Muslim rito? Ito ba ay matatagpuan sa Quran? O si Propeta Muhammad lamang ang nagsabi? Sa alituntunin dapat ng mga Muslim na sumusunod sa relihiyong Islam, dapat kung gagawa ka ng mga gawain mabuti na may kaugnayan sa pagsamba sa Allah, sundin mo kung ano ang pamamaraan na binanggit sa Quran alinsunod sa mga aral din ni Propeta Muhammad. Bakit? Bakit napakahalaga ng mga aral ni Propeta Muhammad? Isang halimbawa, sa Quran binanggit magsambayang. Pero yung pamamaraan ng pagsambayang, magsimula ka sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay, ilalagay mo sa dibdib, bibigkasin mo ito, yuyukod ka, babangon ka, tutuwad ka. Yung proseso ng pagkakasunod-sunod noon, hindi yung binanggit sa Quran. Ang binanggit namin sa Quran, isagawa ang sambayang. So paano nalaman ng mga Muslim kung paano yung proper way ng pagsambayang? Ito ay nakita sa pamamagitan ng mga aral at mga gawa ni Propeta Muhammad. Kaya hindi maaari ang isang Muslim, Quran lang ang kanyang paniniwalaan. Kinakailangan maniwala ka din kay Prophet Muhammad, sapagkat si Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, ang siyang binigyan ng Allah ng kaalaman upang ipaliwanag kung ano ang aral ng Quran. Kaya ganoon kahalaga sa mga Muslim si Prophet Muhammad. Well, lumaktaw lang ako ng kaunti. Balik muna ako doon sa shahada. Asyhadu an la ilaha illallah. Pag-testify, pag-recognize, pagkilala na mayroon lamang iisang Diyos na tinatawag ng mga Muslim na Allah. Well, kumusta naman kaya sa Biblia? Ano palang aral sa Biblia? Well, pag binasa natin ang Bible, Mark chapter 12, verse 29, anong sinabi ni Kristo? The first of all commandments is, Hear, O Israel, the Lord, our God, is one God, one Lord.
I'm quoting King James Version. Ang pinakamahalaga sa kautusan, pakinggan niyo mga anak ng Israel, ang kanang Israel. Ang Diyos, na ating Diyos, iisang Diyos. Kaya lahat ng Kristiyano, anumang sekta, Iglesia ni Cristo, Presbyterian, Roman Catholic, Aglipayan, Jehovah's Witnesses, anumang sekta na papaanib, lahat ng Kristiyano, pag tinanong mo kung ilan ng Diyos, ang isasagot din, isa rin. Ang pagkakaiba ko, may pagkakaiba, sapagkat kailangan ko rin man ipaliwanag yung pagkakaiba. Sa Muslim, yes, ganun din ang paniniwala, iisa ang Diyos. Ngunit sa Islam, yung totoong aral talaga na matutungayan sa Quran, walang tagapagitan sa Allah at sa tao. Katulad din na sinabi ni Prophet Muhammad, فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Kapag mayroon kang inihiling, hilingin mo, manalangin ka direct sa Kanya. Kung magpapatulong ka, spiritually, doon ka magpatulong direct sa Kanya. Yun ang pagkakaiba. Sa Quran, hindi mo pwedeng idaan yung panalangin mo sa iba. Even Prophet Muhammad, hindi po pwede. Halimbawa, sasabihin ng isang Muslim, "Oh, Prophet Muhammad, tulungan mo kami." That is absolutely shirk, ascribing. Yan ay kinukonsider na kasalanan sa Islam. Yung panalangin sa mga propeta, panalangin sa mga kaluluwa, o sa mga holy ground, yun sa totoo lang, ipinagbabawal talaga yan sa Islam. Kaya, sa Islam, pag paniniwala na nag-iisang Diyos, talagang ganoon, direct talaga sa Kanya. At bilang katunayan, mayroong isang sura o chapter sa Quran na alam din ito ng mga Muslim, yung tinatawag na Suratul Ikhlas. Sabi roon, "Qul huwallahu ahad." Sabihin mo, siya ang Allah, ang nag-iisa. Allahus Samad, siya ang Allah, lumalang, nangangalaga, sandigan ng lahat. Lam yalid walam yulad, hindi siya nanganak at hindi siya ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at siya hindi pwedeng ikumpara kaninuman. Kaya nga sa mga Muslim, it is much proper for us to use the word Allah or the name Allah rather than God or Diyos. Because when you say Allah, does not consist any gender. Hindi mo masabing lalaki, hindi mo masabing babae. Unlike sa English, when you say God, pwede itong maging masculine, at the same time, pwede rin maging feminine, goddess. Like Diyos, pwede rin maging Diyosa. So when we say Allah, well, does not denotes any gender. Hindi mo masabing lalaki, babae, bata, matanda, basta siya yun. Paano naman kinikilala ng mga Muslim? Sino ang Allah? Since na wala namang image ang Allah sa Quran. So kinikilala ng mga Muslim ang Allah sa pamamagitan ng tinatawag na Asma'ul Husna. Yung kanya mga magagandang pangalan at mga katangian. For example, Ar-Rahman, ang pinakamahabagin. Ar-Rahim, ang pinakamaawain. Al-Malik, ang hari. As-Salam, ang nagbibigay ng kapayapaan. Al-Muhaymin, ang protector. And so forth and so on. 99 beautiful names and attributes of Allah. So doon kinikilala ng mga Muslim yung katangian ng Diyos na kanilang kinikilala. By the way, kung bakit ang tawag ng mga Muslim sa Diyos ay Allah, at hindi Jehovah, hindi Elohim, hindi Shem, hindi Krishna, sapagkat sa Quran, yun ang kanyang pakilala sa kanyang sarili. Ito'y matutungayan sa isang chapter na Surah Taha. Dito binanggit ng Allah, "Innani anallah," tunay na ako ang Allah. So since na yun ang kanyang pakilala sa kanyang sarili, kaya tinatawag siyang Allah. Sapagkat hindi tao, hindi si Prophet Muhammad ang nagtawag o nagbigay ng pangalan na ang pangalan ni Diyos Allah. Ang Allah mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili na ito ang kanyang pangalan. And, of course, medyo i-insert ko lang sandali itong Palestine. Maraming nag-aakala when they heard the name Palestine, ang mga Palestinian ay mga Muslim. Hindi po lahat ng Palestinian ay Muslim. Sa katunayan, diyan sa lugar na iyan ipinanganak si Jesus. At maraming propeta ang namuhay sa lugar na iyan. Diyan siya unang nangaral.
Diyan niya nakilala ang kanyang mga disciples. Sa madaling sabi, sa totoo lang, diyan nagsimula ang Kristyanismo. Sa lugar na kung tawagan ay Palestine. At alam niyo ba na almost 5 million, almost or more, 5 million ng mga Palestinians are Christians. Millions sa mga Palestinians are Christians until now. May mga madre, may mga bishop, may mga pastor, mayroon din Katoliko, mayroon din Protestante na mga Palestinian. So hindi issue ito, hindi relihiyon ng issue rito. Ang issue rito, lahi. Lahi ng Israeli, lahi ng Palestinian. Ulitin ko, ang mga Palestinian ay hindi lahat Muslim. Millions among them remain Christian until today. But ito, ang napaka-interesting part. Hindi ito mga Muslim na umalis sa Islam. No. Ito yung mga Kristiyano from the start. Remember, diyan ipinanganak si Kristo. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon, napakarami pa rin ng mga Kristiyano sa lugar na iyan. Subalit, pag tinanong mo ang mga Kristiyano sa Palestine, ano ang pangalan ng Diyos? Ang isasagot nila, Allah. So nangangahulugan lamang na yung mga nauna, kung tutusin na, remember, ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Siya ay nangaral sa Jerusalem. Kung tutusin, isa siyang Nazarene. Siya ay taga Nazaret. Ang Nazaret, ang Jericho, ang Gaza, ang Jerusalem, saan ito matatagpuan? Lahat ng ito, Palestine. Kaya hindi lang pagtataka kung bakit maraming Kristiyano sa lugar na ito at yun na nga, ang tawag din nila sa Diyos, Allah. Ganoon din sa Lebanon, napakaraming Kristiyano sa lugar na ito. Ganoon din sa Syria, napakaraming Kristiyano sa lugar na ito. Ganoon din sa Malaysia, sa totoo lang maraming Kristiyano dyan. Pero, hindi sila nag-aaway kung anong pangalan ng Diyos. Simply because, pag tinanong mo Muslim, anong pangalan ng Diyos? Allah. Pag tinanong mo Christian, anong pangalan ng Diyos? Allah. Dito lang sa Pilipinas, kakaiba. Na maraming nag-aakala na itong Allah ay Diyos lamang sa mga Muslim. Ito ay mali. Sapagkat hindi ganito paniniwala ng mga Muslim. Na ang Allah ay para lamang sa mga Muslim. No. Kaya nga, hindi pinagkakait ng mga Muslim. Kung tatawagin siya ng mga Kristiyano na Diyos, walang problema. At sa katunayan, tuwing nagdarasal ng mga Muslim, binabagit pa rin nila, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng mga papuri para lamang sa Allah na Diyos ng lahat. So hindi sinasabi ng mga Muslim na Diyos lamang ng mga Muslim o Diyos lamang ng mga Arab. So let's be clear in regards with that name, Allah. So hindi ito bagong pangalan o gawa-gawang pangalan. Even meron akong Arabic Bible written by Arab Christians. At dito pag binasa mo, fil badi'i khalaqallahu samawati wal ard. Kung tatagalugin mo, sa simula, nilalang ng Allah ang kalangitan at kalupaan. Sa English, in the beginning, God created, so forth and so on. Genesis chapter 1, verse 1. Sa Arabic Bible, ang pangalan doon, Allah. Ganoon din sa Indonesian Bible at Malaysian Bible, ang tawag din nila sa Diyos, Allah. Yes, of course, nandun yung pagkakaiba ng konsepto. Hindi ko sinasabing pareho. Talaga nandiyan yung pagkakaiba. Pero, ang punto lamang natin dito, yung communalities. Yung pagkakahalintulad. Now, kinikilala ng mga Muslim si Prophet Muhammad na hindi, sa totoo lang, ito rin ang gustong linawin ng mga Muslim. Sapagkat sa history book, madalas mababasa natin na ang Islam daw, ang founder daw nito si Muhammad. Walang Muslim na ganun ang pag-iisip. Sa katunayan, ang pagkilala ng mga Muslim kay Muhammad, pinakahuling propeta.
Pinakahuling sugo. So paano magiging founder ang pinakahuli? Kaya nga sa mga Muslim, wala nang hinihintay na bagong propeta. Tapos sapagkat dumating na ang pinakahuling propeta sa katauhan na nga ni Propeta Muhammad. And the reason kung bakit siya ang kinikilala ng mga Muslim na pinakahuling sugo, dahil ang mundo, after his death, nung siya'y mamatay, ang mundo ay papunta na sa modernization. Kaya kung sakaling sa panahon ngayon dumating si Prophet Muhammad, example lang, maniniwala pa kayang tao sa kanya? Propeta na nakasakay ng eroplano, propeta na may cellphone, propeta na nakalaptop, propeta na, subhanallah. Siguro, hindi na, ewan lang, kung may maniniwala pa ba. Kaya nga, after his death, ang mundo papunta na sa modernization. Ano ang sinasabi sa Quran tungkol kay Prophet Muhammad at bakit importante sa mga Muslim na sundin siya? Sapagkat mayroong aral ang Allah at sinabing, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'una yuhibbukumullah. Kapag sinunod ninyo, sabi ng Allah, ang mga aral ni Prophet Muhammad, yun ay magiging dahilan upang kayo ay mamahalin ng Allah. At kapag kayo minahal ng Allah, dito dadaan ang kanyang kapatawaran sa inyo. Kaya nga, sa tuwing sinasabi ng mga Muslim ang la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, idudugtong nila, Muhammadur Rasulullah, si Muhammad ay sugo ng Allah. Ano-ano ba mga aral ni Prophet Muhammad? Well, napakarami, pero doon lang ako sa punto. Because of the dictation, teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him, this is the main reason kung bakit ang mga Muslims, they believe in Jesus. Si Prophet Muhammad ang nagsabi niyan. At nakasaad dito sa Quran na dapat maniwala ang mga Muslim kay Jesus. Ano-ano paniniwala ng mga Muslim kay Jesus? Marami. Una rito, naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ipinanganak sa milagrong pamamaraan, mahimalang pamamaraan, meron lamang siyang ina, pero walang ama. Nasa Quran yan. Naniniwala ang mga Muslim na si Jesus kayang gumawa ng himala. Makakita ang bulag, makapagsalita ang pipi, makarinig ang bingi, makalakad ang may kapansanan, at kayang bumuhay ng patay, biiznillah, sa pahintulot ng Allah. Hindi pwedeng tawagin Muslim ang isang Muslim kundi siya maniniwala kay Jesus. Isang malaking kasalanan sa Islam kapag ang isang Muslim tatalikuran si Jesus bilang sugo o propeta, bilang Mesaya, sapagkat siya ay bahagi ng aral sa Islam. At naniniwala rin ng mga Muslim sa tinatawag na Second Coming of Christ. Muli siyang babalik. Yan ay nakalagay sa aral ni Prophet Muhammad sa hadith na muli siyang babalik balang araw. Kaya pagdating sa paniniwala kay Jesus, walang problema sa Muslim at Christian. Bagamat may pagkakaiba lamang na konsepto, ngunit pagdating sa katawan ni Jesus, Muslims and Christians alike, we do believe in Jesus. I'm not saying na walang pagkakaiba. May pagkakaiba rin between Islam and Christianity. Pero ang tinutukoy ko lamang dito, yung pagkatao ni Jesus bilang religious person or messenger of God. Now, ito pa. Ang second pillar of Islam, yung pagsambayang 5 times a day. Alam natin ng mga Muslim sa tuwing nagdarasal sila o nagdadasal sila, hindi ba't nakatuwad? Ito'y napakalinaw na binanggit din sa Bible. Sinabi rito, nang si Jesus nagdasal, ang kanyang naong nasa yuta. Inilatag niya yung kanyang mukha sa ground. So ito rin ang ginagawa ng mga Muslim. Kaya hindi dapat ikahiya, kaya ang mga Muslim, maski saan silang mapadpad, talagang gagawin nilang pagdarasal ng nakatuwad. Kasi even the prophets, even the Bible itself, binanggit dito,
na ang mga propeta, that includes Jesus, when he prayed to Father, to God, he fell his face onto the ground and prayed to God. Now, gusto ko lang linawin. Hindi ko alam kung ilang minuto ko magsasalita rito. Tinitingnan ko ang orasan. Okay. Sige, tingnan natin hanggang 2:30. Sa Bible, may mga pagdarasal o panalangin na itinuro si Kristo. Kasama na rito yung tinatawag na the Lord's Prayer. Ito yung, Our Father, who art in heaven, hallowed by thy name, thy kingdom come. At meron din naman sa, bagamat hindi naman ganoon kakompleto, yung sa paniniwalang Katolisismo, Katoliko, ngunit maski pa paano, yung buod, may batayan din sa Bible. For example, yung tinatawag na Angelus. Behold, the angel of the Lord declared unto Mary that she was conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, di ba? Bagamat hindi naman ganoon kakompleto ang nakalagay sa Biblia, pero ang ilan doon, meron ding batayan. Yung pagkasabi na si Maria ay pinili sa babae, sa mga babae. Alam niyo yung word na pinili, Josan, ay nasa Quran din. Nang sabihin ng anghel kay Jesus sa Quran, dito sa Quran, Inna Allah astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sabi ng anghel, si Gabriel, kay Maria, according to the Quran, O Maria, ikaw ay pinili ng Diyos at nilinis, dinalisay ng Diyos at pinili ka sa lahat ng babae sa buong mundo. Kaya yung ganun pamamaraan, walang problema. At sa katunayan, in honor of Mary, the mother of Jesus, one of the chapter in the Quran is known as Surah Maryam. Chapter of Mary. In honor with Mary, the mother of Jesus. Mantakin mo, nabuntis siya, walang asawa. Because of the word of God that was conceived to her, nabuntis siya sa pamamagitan ng kagustuhan ng Allah. So walang question dyan ang mga Muslim. Meron din 3 o'clock prayer, lalo na ang mga Katoliko, at madalas natin ito marinig. You expired Jesus by the source of life, gospel for soul, and the ocean of mercy open hope. Hindi ko natatapusin. Malapit ang 3:00. Now, ang isa sa palatandaan ng religious na Kristiyano ay tumutugon sa panawagan ng pananampalataya. I'm referring to the Roman Catholic Church. For example, yung pagtunog ng kampana. Katulad dito sa atin, diyan sa may Dap-Dap area, every 3 o'clock ng madaling araw, naririnig natin kumakalimbang yung kampana dyan. And as a Muslim, we have to respect that. Dahil wala namang masama doon. Yun ay pagbibigay galang at hudyat sa mga Catholic or mga Christians, time to remember God. Ganon din naman ang mga Muslim. Meron din naman pamamaraan ng pagtawag sa mga tao upang ipaalam sa kanila na sumapit na naman ang oras para alalahanin ang Allah. At itong tinatawag sa Arabic na azan. Or, kung tawagin ng mga Moro, bang. Which goes like this. Ito marinig natin, madalas natin marinig. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang Allah, ang pinakadakila. Ang Allah, ang pinakadakila. Ashhadu an la ilaha illallah. Ako ay sumasaksi na walang Diyos sa karapat-dapat sambahin maliban sa nag-iisang Allah. Repeated twice. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ako'y sumasaksi sa katotohanan na si Propeta Muhammad ay tunay at pinakahuling isinugo ng Allah. Repeated twice. Hayya ala salah. Come to prayer. Halina sa pagdarasal. Halina sa pagsambayang.
Repeat it twice. Hayya 'alal falah. Come to success. Halina sa tagumpay. At pag madaling araw, may karugtong yan. At sinasabi, As-salatu khairum minan naum. Ang gumising ng maaga at magdasal ay higit na mabuti kaysa sa pagtulog. As-salatu khairum minan naum. Ang pagsambayang subo, madaling araw, ay higit na mainam, higit na mabuting gawain kaysa pagtulog. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang Allah ang pinakadakila, ang Allah ang pinakadakila. Maniwala ka man o hindi, susunod ka man o hindi, magsambayan ka man o hindi, walang mawawala sa Allah. La ilaha illallah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Once again, this is to remind the Muslims, time to get up, to go to the place where saan mo isasagawa ang pagdarasal. At diyan mo malalaman ang Muslim. Kaya ingat din tayo, lalo sa mga non-Muslim na nandito ngayon, hindi lahat ng kilala nating Muslim ay Muslim. Malalaman mo yan, sapagkat ang tunay na Muslim, tumutugon, nagko-comply, naniniwala. Now, kung paano sa Bible o paniniwala ng mga Kristiyano, may pagdarasal, may sinasambit, may mga panalangin. Siyempre mga Muslim, ganoon din. Dangat nga lang, pag hindi ka makaintindi ng Arabic, hindi mo talaga maiintindihan. Huwag kayong mag-alala, yung mga non-Muslim na nandirito, karamihan din sa amin mga Muslim, hindi rin nakakaintindi ng Arabic. Majority. Alam lang namin yung words. Pero pag tinanong anong ibig sabihin, karamihan sa amin, hindi rin namin alam. Kaya pinag-aaralan din namin yan. Sa mga Muslim, sa tuwing sila nagdarasal, meron silang sinasambit, binibigas o nire-recite. At yung tinatawag na Suratul Fatiha. Fatiha in Arabic means the opener, ang pambungad. Sa katunayan, sinabi ni Prophet Muhammad, Man lam yaqra' bi Fatihatil Kitab fala salata lah. Ang sino man magsambayang na hindi niya babanggitin ang Fatiha, yung chapter na ito, hindi matatanggap yung kanyang sambayang. This is not because we repeat the prayer. Sapagkat may sinasabi rin sa Bible, repetition of prayer is in vain. Yes, totoo yan. Hindi mo pwedeng ulitin ang pagdarasal. Ulit-ulitin yung mga sinasabi mo. Totoo talaga sinabi sa Bible yan. Hindi inuulit ito ng mga Muslim, not because of ang Allah ay hindi nakakaintindi, kaya dapat ulit-ulitin. Katulad ng tao, pag hindi makaintindi, ulitin mo. Hindi yun ang dahilan. The reason kung bakit inuulit-ulit ito ng mga Muslim, not because of kinukulit ang Allah, pinipilit ang Allah, but this is to remind ang mga sarili kung sino ang gumawa sa iyo. Kaya, kung maintindihan lamang natin, ganito ang ibig sabihin nito sa Tagalog. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang mga papuri, pasasalamat ay para lamang sa Allah na siyang Diyos na lumalang, lumikha, nangangalaga ng sanlibutan. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Maliki Yawmiddin, ang nag-isang hari sa araw ng paghukom. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lamang po ang aming sinasamba at tanging sa iyo lamang po kami umihingi ng tulong. Ihdinas siratal mustaqim. Ituro niyo po sa amin ang matuwid na daan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ang daan po ng mga taong minahal ninyo. Ghayril maghdubi alaihim, wag po sa landas ng mga taong nagalit kayo sa kanila. Bakit nagalit ang Allah sa kanila? Alam ng kanilang masama, ginagawa pa rin. Alam ng kanilang bawal, kasalanan, ginagawa pa rin. Kaya magagalit talagang Allah sa kanila. Waladdallin. At wag din sa landas ng mga ligaw.
Ito, papasok na naman tayo sa communalities. Pagkatapos sasabihin ng mga Muslim, Amin. Ibig sabihin, O Allah, tanggapin mo po ang aming mga panalangin. Amin. Ang amin ba sa Quran lang, sa Islam lang? No. Ang mga Christian, sa English, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Arabic, Bismil Ab, wal Ibn, Warhul Quds. In Malay, dengan nama yang Bapa, yang Anak, yang Ruh Quds. Latin, in nomine Patre, et Filii, et Spiritus Sancti. Tagalog, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bawat ending ng statements na ito, anong sinasabi? Amen. Sa loob ng moske, Amen. Sa loob ng simbahan, Amen. But it's not the same meaning. Eh baka mamaya, ang pagkakaintindi ng ilan dito, Tagalog. Amen. Amen lang, hindi kayo kasama rito. So nandun yung communalities once again. Remember, the topic that was given to me, Islam and its relationship with Christians. Yes, it is true, nandun yung pagkakaiba. Pero teka lang, ano bang aral naman sa Islam? Pagdating naman sa pakikitungo sa iba. Well, number one, kailangan may batayan tayo, basis, dalil. At ang unang matutungayan nating dalil, basis from the Quran, when Allah said, according to the Quran, Inna Allah la yanhakum anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tuqsitu ilayhim. Kung tatagalugin natin, sabi ng Allah sa mga Muslim, hindi kayo pinagbabawalan ng Allah na makitungo ng mabuti sa mga taong hindi naman nila kayo inaaway. Hindi naman nila kayo pinapaalis sa inyong mga tirahan. Kaya dapat lamang na makitungo kayo ng mabuti sa kanila. Sapagat ang Allah, yuhibbul muqsitin. Minamahal niya ang mga taong marunong makitungo ng mabuti. Batay sa isang pagsasali nito. Kung titingnan natin itong talatang ito, hindi naghahangad sa aral ng Islam na magkaroon ng kaguluhan. Dito mapapatunayan at makikita na ang layunin ng Quran ay kapayapaan. Hindi na sinabi na, porket hindi Muslim yan, awayin nyo yan, kalabahan niyo yan. Yes, it is true. Sa Islam, ito pa, dapat ko nalinawin ito, yung word na jihad. Eh, paano ba naman? Sino ba naman na hindi matatakot sa word na jihad, lalo na kung hindi ka Muslim? Isinalin ba naman sa English? Holy war? Di ba? Sino pa naman hindi matatakot niyan? Holy war? Ano bang holy sa Tagalog? Banal. Ano bang war sa Tagalog? Digmaan. Banal na digmaan? Paano magkakaroon ng banal? Pumapatay ka, banal? Well, depende sa dahilan. But, alam niyo sa mga Moro, Maguindanaon, Iranon, Tausug, Chamamapun, Palawani, Kagan, anong tribo? Yang salitang jihad, napaka-common yan sa mga Muslim. For example, sa Maguindanaon, in jihad ang kapanikurtanan ka. Pag ibig sabihin nun, kung tatagalogin natin, magsakripisyo ka naman dyan, gumasto ka naman, huwag maging madamot. In jihad ang kapaniginawan ka, meaning magsakripisyo ka naman, gumawa ka ng mabuti sa ibang tao. So, hindi ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, pag ginamit yung salitang jihad, gera na. Hindi. Nung panahon ni Prophet Muhammad, peace be upon him, nung magkaroon ng malawakang digmaan at napakarami ang nasawi sa mga Muslim, sa mga sahaba, sinabi ng mga sahaba, yung mga kasamahan ni Prophet Muhammad na siguro wala nang tatalo rito. Napakaraming namatay sa atin. Napakaraming dugo ang dumanak. Pero nung marinig ito ni Prophet Muhammad, peace be upon him, kanyang sinabi, hindi ito ang malaking jihad. Papupunta pa lang po tayo doon sa malaking jihad. Sabi ng mga sabaw, Rasulullah, ano pag tinutukoy ninyo? May tatalo pa ba rito sa malaking digmaan na naganap ngayon? Sabi niya, meron pa. Yun ay ang jihadun nafs. Yung kakalabanin mo yung sarili mo.
kagustuhan. Yung sarili mong pagnanasa, kakalabanin mo, that is major jihad. Sabi nga sa Quran, inna nafsa la'amaratun bisu. Hindi, mas gusto kong tumayo. Syukran. Pag upo ako, mawawala na ako ng... Syukran. Sabi ni Prophet Muhammad sa isang hadith, laysa ash-shadidu bis-sura'a, innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Sabi ni Prophet Muhammad, peace be upon him, hindi tunay na matapang na tao na nakayanan ng talunin yung kanyang kalaban. Hindi yan ang tunay na matapang. Ang tunay na matapang na kinikilala ng Allah sa Islam ay ang taong kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili. Ulitin ko, may sinabi ang Allah sa Quran, وَمَا أُبَارِئُ النَّفْسِ. Ingatan ninyo yung kagustuhan ng inyong mga sarili. Inna an-nafsa la'ammaratun bisu. Kadalasan ang kagustuhan ng ating sarili, itinutulak tayo sa ating sariling kapahamakan. Kaya yun ang dapat mong makontrol, yung kagustuhan ng sarili mo. Ito ang tinatawag ng mga Muslim na nafsu hawa. Yung kagustuhan ng sarili mo, ingatan mo yan. Remember, even Jesus, according to the Bible, gusto rin siyang tuksuhin ng dyablo. According to Matthew chapter 4, verse 1 hanggang 5. Pagkatapos mag-fasting, magpuwasa ni Jesus ng 40 days and 40 nights, nagutom siya at nauhaw. Doon siya sinamantala ng dyablo. At ang ginawa ng dyablo, according to the Bible, ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at sinabi, nangako ang dyablo kay Jesus na ibibigay niya ito kay Jesus kung susundin ni Jesus ang kanyang kagustuhan. According to the Bible. At sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa material na bagay mabubuhay ang tao. Meaning, hindi lamang sa solido, sa material, kailangan din ng tao ng spiritual. Spiritual, ruhiya, ibada. Yung mga gawaing mabuti, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakahalaga nito. Now, meron pang ibang talata na mababasa sa Quran na sinabi, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Mangaral, manghimok, anyayahan ang mga tao sa daan para sa Allah. Itong tinatawag na da'wah. Anyayahan. Tawagin ang mga tao sa Islam. Sa anong paraan? Sa pamamaraang hikmah. Anong ibig sabihin ng hikmah? Wisdom. Hindi sa pamamaraan na nakakasakit ng damdamin. Hindi sa pamamaraan ng pamimilit, pangungulit, jazakallahu khair. Sige ko talaga. Sa katunayan, may sinasabi pa nga sa Quran, La ikraha fid din. Walang sapilitan sa relihiyon. Surah Al-Baqarah, verse 256. At meron pa sinabi ang Quran, Lakum dinukum waliyadin. Sa inyo ang inyong relihiyon at akin ang aking relihiyon. Ito ay pagbibigay galang sa paniniwala ng iba. Kung gano'n ang kanyang paniniwala, igalang mo. Huwag mong ipagpilitan ang iyo sa kanya. Ngunit, dahil nga tayo ay nasa ilalim ng demokrasyang bansa, may karapatan naman tayong i-share yung paniniwala sa iba para maintindihan nila. At kapag sila naman na magpaliwanag kanilang relihiyon sa iyo, makinig ka. Alam nyo, ang debate, walang nakukuha rito kundi gulo. Sabihin na natin tinalo ni Kwan si ganito. Anong ending? Magre-research si ganito. Hindi para tanggapin yung sinabi na nakausap, kundi para bumawi. Tinalo na naman si ganito, babawi na naman. Tinalo na naman yun, babawi na naman. Anong mangyayari? Anong mangyayari? Gulo, kaguluhan, karahasan. Na sa totoo lang, hindi ito ang layunin ng Diyos sa atin. Remember Adam?
In the book of Genesis, nandiyan ang kwento ng creation. Hanggang sa ginawa o paglalang sa unang lalaki at unang babae, si Adam at si Eva. Sa Quran din naman ng mga Muslim, sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, nandiyan din ang kwento tungkol sa creation at paglalang sa unang lalaki at unang babae. Si Adam at kung tawagin naman ng mga Muslim, si Hawa. Eve or Eva. Sa Islam, Hawa. Ang common factor between this story, between the Bible and the Quran, both the first man and the first woman, they were created from where? Sa heaven. Doon na sila ginawa sa langit, sa paraiso. Kung tawagin sa Bible, Eden. Kung tawagin naman sa Quran, Aden. The same name, Aden, Eden. Paradise, paraiso, heaven. Saan sila ginawa? Sa paraiso. Ngunit bakit nandun na sila sa paraiso, bakit nakalabas pa? Samantalang tayo na may paniniwala sa Diyos, Kristiyano man o Muslim, gusto natin mapunta sa paraiso. Sila nandoon na. Pero bakit nakalabas pa? Because hindi talaga hanggang doon kung bakit sila nilalang ng Diyos. May dahilan ang Diyos kung bakit sila nilikha. At nilalang sila hindi para doon sa paraiso, kundi sila ay mapunta rito sa lupa. Para ano? Para subukin. Napakaraming talata ang Bible kung paano nire-remind ang mga tao na ang Diyos bibigyan niya tayo ng pagsubok. Ganoon din sa Quran. Sa Suratul Mulk, sinabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, Huwalladhi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nilalang ng Allah, ginawa ng Allah ang kamatayan at buhay natin upang tayo ay subukin kung talagang tayo ay gagawa ng mabuti. So both Christians and Muslims alike, we do believe na hindi habang buhay dito lamang tayo sa mundong ito. Sabi nga sa Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Ang lahat ng may buhay, dadaan sa kamatayan. Ang sabi nga sa Bible, it is ordained unto man to die once. So Muslim and Christians, alam natin balang araw, mamamatay tayo. So once again, this is the commonalities, this is the similarities between Christianity and Islam, na ang buhay natin dito sa mundo, pansamantala lamang. Hindi talaga tayo taga rito. Nandito tayo upang subukin lamang. Pagdating naman sa pagkakaiba ng konsepto, nasa sa tao na yan. Dahil may sinabi din naman sa Bible, seek ye the truth, and the truth shall make you free. Saliksikin mo, hanapin mo ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Sa Quran ng mga Muslim, hindi ba't meron din talata nang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Wa in kunta fi shakkim mimma nazzalna ala abdina fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qabl. Kung kayo'y mayroong pagdududa sa mga talata, sa mga bersikulo, sa mga talata na ibinibigay ko sa aking alipin, sa isang talata ng Quran, fa'atu bisurati mimithli. O sige kayo, gumawa kayo ng kapareho ng Quran. Kaparehong sura, chapter, kabanata ng Quran. Fa'ilam taf'alu, kapag hindi nyo kaya, walang taf'alu, sapagkat hindi nyo kakayanin, fattaqun nar, dapat tayo matakot sa impyerno. Alladhi waquduhan nas wal hijara, sapagkat nakalaan sa impyerno ang mga taong tumatalikod, itinatakwil ang Diyos, ang Allah. Sila ang mapapadpad sa lugar na ito. Sa madaling sabi, kung sa iyong paniniwala bilang Muslim, kung sa iyong paniniwala bilang Christian, are you satisfied with your belief? Kaya kung napapansin ninyo, tinatawag ako ng mga tao ng ustad, bagamat hindi ko inaangkin ang salitang ustads, pero sige lang, wala na akong magagawa. Dati-rati, pag tinawag ako ustads,
Hindi ako ustads. Ustad pa, hindi ako ustad. Kalauna napagod na rin ako. Sabi ka, sige, bahala na kayo magtawag sa akin ng ustad. Basta ako, hindi ko talaga inaangkin yan. Yung salitang iyan. Pero did you notice, why is it na hindi lamang Quran ang binabanggit ko rito? Even biblical verses. Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi lang Quran ang binabasa ko. The whole Bible nabasa ko na rin. Hindi ko sinasabing memorize ko. Iba kasi ang nabasa at memorize. Hindi ko sinasabing eksperto ko dyan. But the reason why, kung bakit ginagawa ko ito, simply because gusto ko lang magkaroon ng harmony. Gusto ko lang magkaroon ng kapayapaan, pagtutulungan between Christians and Muslim. Na yung relihiyon mo, yung paniniwala mo, bagamat magkaiba yung paniniwala natin, gawin natin itong balakid sa gabal para magkaroon tayo ng kapayapaan. Kung yan ang iyong paniniwala, so be it. Kung ito ang aking paniniwala, so be it. Ang kailangan lang natin gawin, magbigay galang, respeto sa bawat isa. Kaysa mag-away tayo. Yung bang nais ng Diyos sa atin? Hindi. Gusto ng Diyos sa atin, maging mapayapa. Yung pagbibigay ng kawang-gawa, tinatawag na zakat. Ano palang tinatawag ng ikapo sa Bible? The Christians knows that. Ikapo. Yan yung equivalent ng zakat sa Islam. Yung fasting, the fourth pillar of Islam, binanggit ko na rin ng talata kanina. Gospel of Mateo, chapter 4, verse 1 hanggang 5, kung saan dito nakasaad, si Jesus nag-fasting 40 days and 40 nights. Kaya nataon pa man din, itong last Ramadan, nangyari din yung Semana Santa ng mga Katoliko. So hopefully, sana nakapagdulot ako, tinitingnan ko yung oras, sobra 36 na, 2:36. Pagamat hanggang alas 4 tayo rito, pero, okay, meron pa tayong open forum. So inshallah subhanahu wa ta'ala, hopefully, bago ko bibitawan yung microphone, sana nakapagdulot itong ating talakayan ng unawaan. Hindi ko layunin dito ang makasakit ng damdamin. Sino ako para manakit ang damdamin? Di ba? Ngunit, subalit, datapuat, pero, kung ang binanggit ko rito, maski na masakit ang dating sa atin, pero yun ay from the Quran or the Bible, sino ako para ihingi ng sorry sa inyo? Pag sinabi sa Bible, pag sinabi sa Quran, direct to the point, wala akong karapatan na ihingi ko ng tawad sa inyo. Diba? So, kapayapaan, peace, salam, shalom sa ating lahat, and peace be with you. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat, Sir Ustad Professor Faisal Dakungan. So, bago tayo mag-open forum, bibigyan natin ng flag of appreciation si Staj to read the flag of certificate of appreciation. Republic of the Philippines, City Government of Cotabato, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Office of the City Mayor, People's Palace, Cotabato City. Certificate of appreciation is awarded to Ustad Faisal Dakungan for sharing his unselfish time and knowledge during the conduct of 65th Araw ng Cotabato Islamic Symposium para